Si Atty. Harry Roque, mga kababayan, nakulong sa maling akala, sabi dito sa balita ng Politico News. Kulong sa maling akala. Yan po. Kulong sa maling akala, House Squad Committee cites Harry Roque in contempt. Sinungaling kasi. Tropa kasi sila ng mga sinungaling, mga kababayan. O ngayon, buti na lang 24 hours lang, mga kababayan, yung inimpose na pagkakulong at sa detention cell lang ng Congress. Pag nabuo, mga kababayan, ang kaso laban kay Harry Roque, dulot ng kanyang involvement sa Pogo, malamang hindi lang po sa detention cell ng Congress makulong si Atty. Harry Roque. So ito, practice pa lang. Yan kasi, kung ano-anong mga kabalbalan ang inyong mga pinagagawa during your administration ng inyong amo. At kung anong swerte, mga kababayan, baka sabay-sabay sila na maghimas ng rihas. Lalo, mga kababayan, umalingasaw na sa Congress yung mga kinasangkutang krimen ng previous administration. Si Digong mismo in-implicate sa pagpatay, mga kababayan, ng 3 drug lords, Chinese drug lords na nasa kulungan na. Yan po, Duterte link to 2016 alleged AG case of 3 Chinese drug lords in Davao Prison. 2 inmates have come forward with explosive allegations implicating former President Rodrigo Duterte in the 2016 killings of 3 convicted Chinese drug lords inside the maximum security facility of Davao Prison and Penal Farm in Davao del Norte. Depensa ni Panelo po, demolition job lang anya yan. Sabi po ni Panelo, hindi kasi kayo natuto sa matandang kasabihan na kung ano ang itinanim ay siyang aanihin. Biblical po siya. What you sow, you reap. Nagtanim ka niya ng hangin, bagyo ang iyong aanihin. You sow a wind, you reap a whirlwind. Yan po, malinaw. Mga kababayan, basahin ko sa inyo para maintindihan ninyo, mga DDS. Na galit sa akin, sinisiraan ko daw ang mga Duterte. Wala po kaming ugaling ganyan. Kung nasisira po ang mga Duterte, si Inday, si Digong, si Harry Roque at lahat ng nausog dahil sa kanilang paninira. Sila ay nagsimula ng paninira. Ayaw nilang tantanan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan tuloy, bumulta sa kanila lahat. O diba? Naglabasan yung mga testigo. Dinidiin na si Digong. Pati si Harry Roque. Lahat sila, si Inday, si Bato. Kasi nga po, maniwala kayo sa hindi. Ang salita ng Diyos ay hindi po magkakamali. Kung ano ang itinanim ninyo, yon ang inyong aanihin. Yan ang ginawa ninyo noong previous administration. Nagmalabis. O ito na ngayon ang buwelta sa inyo. Kinalkal ng Congress. Sinisiraan ninyo yung Kongreso eh. Di ba? Si Harry Roque, tinawag na kurakot yung Kongreso. Binalikan siya ngayon ng Kongres. O di ba? Kasi nga, iyan ang biblical verse. Hindi magkakamali ang Bible. Maniwala kayo po. Hindi kayo maniwala, sa maniwala kayo. Yun ang katotohanan po. Kaya sinishare ko sa inyo ito. Ayan sabi diyan, do not be deceived. Wag daw kayong palilinlang. God is not mocked. Isidigong po, pati yung Diyos po, pinagmumura niya. Sabi sa Word of God, God is not mocked. Huwag niya kayong palilinlang. Nagpalinlang kayo eh. For whatever one sows, that will he also reap. Kung ano ang itinanim ninyo, ganon din ang inyong aanihin. Inakusa ninyong na bangag, nagagamit ng droga, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kinalkal ngayon ng Congress. Sabi ni Jimmy Goban, ang drug lord.
Mismo yung asawa ni Inday ang may-ari ng Shabu Magnetic Lifter po. Kasama si Pulong, saka si Michael Yang na economic advisor ni Digong. At kahapon, binulgar mga kababayan sa Congress ng 2 testigong inmates. Si Digong daw ang nagpapatay sa mga drug lords. So yung hindi pinapaniwalaan noon na narrative ni Trillanes, unti-unti na pong pinaniniwalaan ng mga mamamayang Filipino na lumalabas yung drug war po ni Digong. Fake. You see? Kasi nga po, sabi sa Bible, what you sow, you reap. Kaya nag-backfire sa kanila lahat. Malinaw oh. Idiretso natin. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. O, kita ninyo? But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Ano kayo ngayon mga DDS? Mga unsaved kasi kayo, unbelievers. Kaya yung ating mga discussion, mga puntos natin, mga kababayan, hindi ninyo maintindihan. Hindi ko ipipilit kasi wala kayong spirit of discernment. Di ba? Madaling sabi, pag wala kang spirit of discernment, di mo ito maintindihan. Kasama ka doon sa mga tinatawag sa Bible na mga mangmang. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Iyon ang sabi sa Bible, ano man ang tawag doon? Fool. Ang ibig sabihin ng mga foolish people, mga mangmang. Hindi siya makaintindi kahit paintindihin mo. Kaya, yun ang rason kung bakit yung mga basers ko po sa aking timeline at dito sa YouTube, hindi ko man po pinapansin. Kasi, anong mapapulot natin sa mga mangmang? Di ba? Yung mga taong nagmamagaling palagi, pero ang dapat nilang ginagawa, magpagaling. May tama sa utak kasi. Dapat magpa-mental check-up. Tama? Kaya tingnan ninyo yung mga buzzers ko. Santambat na mga mangmang, hindi makaintindi. So be it. Manatili kayo mga mangmang. Kasi kung ano ang itinanim ninyo, o tingnan ninyo, yung mga paninira ninyo sa mga Marcoses, o di ba, bumuelta lahat sa inyo. Yung inyong, iniidolo na gusto ninyo na iupo bilang presidente, acting president na, sabi ni Harry Roque. Kasi yung Pangulo natin, bangag daw. Palubog ng palubog. Self-destruction habang nagsasalita si Inday, bawat salita ni Inday sumasabog sa kanyang pagmumuka. Kaya nga po, mga kababayan, mas gustong-gusto kong si Inday magsalita ng magsalita. Kasi sa kanyang pagsasalita, mga kababayan, na hindi pinag-iisipan. Lalo na expose ni Inday ang kanyang totoong pagkatao kung siya ba ay karapat-dapat umupong Pangulo. Kaya encourage ninyo, mga DDS, dumalda lang kayong dumaldang. Gatungan pa ninyo si Inday na magsalita ng magsalita. Pati si Digong, hindi ninyo nakikita kung ano ang writings on the wall. Sabi ni Propeta Daniel, Mene, mene, tekel, o parsin. Yan po. And this is the inscription that was written. Mene, mene, tekel, o parsin. This is the interpretation of its word. Mene, God has numbered your kingdom. And finished it. Tekel, you have been weighed in the balances and found wanting. Tinimbang ka niya, ngunit kulang. So habang sige daldal po ni Inday, lalong ini-expose niya yung kanyang mga kainaan sa pag-iisip. O di ba? Yung kanyang totoong pagkatao, ini-expose niya sa ating mga mamamayang Pilipino. O di, wow. Ngayon, sabi ng mga mamamayang Pilipino, yan pala niya si Inday, sayang nagboto namin. Isip bata pala at matakaw.
Immature, sabi ni Larry Gadon. Yan ang sabi rito sa Politico News. Kulang sa maturity, statesmanship. Larry Gadon hits Sara Duterte's evasive response in Senate budget hearing. Doon sa naganap na budget hearing ng Senado tungkol sa budget ng Office of the Vice President, ay wala akong nakitang kamalian sa mga katanungan ni Senator Risa Hontiveros at lalong wala rin akong nakitang pamumulitika doon. Kaya ko ay dismayado sa mga kasagutan at mga komento sa mga komento ni BP Inday Sara sapagkat para sa akin ang mga tinuran niya na mga kasagutan at mga komento ay incoherent at irrelevant doon sa issue ng budget. Kaya ako ay nagdududa na siya ba ay nararapat maging pinuno ng bansa pagdating ng 2028. Kung ako ang tatanungin ay hindi ko siya maaring iboto sapagkat nakikita ko na kulang siya sa eksperyensya, sa maturity at sa statesmanship. Sa mga bagay-bagay na kagaya niyan, mga katanungan na ginagawa sa Senado, yung ginawa ng Senado sa budget hearing, yung katanungan, yung mga tinanong ni Senator Risa Hontiveros ay mga normal at mga usual na mga katanungan. Kaya walang pwedeng masabing pamumulitika doon at lalong wala akong makitang mali. Sabi ni Gadon. Oh, you see? Kaya pagsalitain lang ninyong pagsalitain si Day. Maganda nga, everyday may press release siya. O may pa-interview siya. Kahit yung mga vloggers ninyo lang ang mag-interview, pabuli niya magsalita. Maganda yon para lalo nating makilala ang kakayahan ni Inday. Ang pagkatao niya. Ganon din si Harry Roque. Magandang dumaldal lang kayong dumaldal, pati si Digong. Kasi lahat ng dinadaldal ninyo, laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi man magsalita, sige lang ang trabaho, lahat ng sinasabi ninyo, bumabalik sa inyo. Kasi sabi ng Diyos mismo, sabi sa Bible, ano man ang iyong itinanim, madaling sabi, ano mang masamang ginawa mo sa kapwa mo, babalik yun sa'yo. In simple term, siraan ninyong siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos para may kwento kami. At lalo na ma-inspire yung mga congressmen natin sa pag-imbestiga sa mga kabulastugan ng previous administration na magagamit mga kababayan ng ICC sa kanilang prosecution. Sabi mismo ng Congress, this is public records and the ICC. Hindi pa kayo nakalata eh. Nagsabi na yung Kongreso, pero tuloy pa rin kayo sa paninira. Ayan tuloy, kinalkal ng kinalkal. O di, extension na tuloy ng ICC, yung Congress. Yung Congress na yung nagsagawa ng investigasyon at kumuha ng mga witnesses na magpipin down sa mga Duterte. Nakita ninyo? Yan ang sinasabi natin na writings on the wall. Nasabi ni Daniel, Propeta Daniel, na hindi man ninyo maintindihan na mga DDS kasi nga mga mangmang kayo. You fool. Wala kayong spirit of discernment kasi nga mga unsaved kayo. Tama? Hindi man kayo makaintindi sa Bible. Kaya nga, ang ginagawa ninyo mga DDS, pati ako, ay iniinsulto ninyo. Ang tawag ninyo sa akin, pastor. Hindi kayo nag-imbestiga kung nag-pastor ako. Believer lang ako, hindi man ako nagpastor. I am a journalist and a believer. Believer ng ating Panginoong Jesucristo. O di kung gusto ninyo akong tawaging pastor, so be it. At insultuhin ninyo akong insultuhin. Kasi lahat ng pang-insulto ninyo, tulad ng pang-insulto ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tingnan ninyo, bumalik sa inyong lahat. Kasi nga, kung ano ang inyong itinanim, yon ang inyong aanihin. Nagtanim kayo ng hangin, bagyo ang inyong ahanin. Sabi yan ni Prophet Hosea. Basahin ko sa inyo. Sabi sa Hosea chapter 8 verse 7,
They have planted the wind and will harvest the whirlwind. Nagtaniman niya kayo ng hangin, bagyo ang inyong aanihin. Pero anya Mr. Maravillas, ngayong modern time, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nung gobernador pa siya, nagtanim ng windmills. Pero anya, hindi man bagyo yung inani, kundi kuryente. Tama no? Pero windmills lang yon. Kaya yung windmills, maganda yung itinanim ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang province. Nagdulot ng progress, mga kababayan, clean energy. Tinanim po kasi windmills. Tama? Pero ang sinasabi sa Bible kasi, hangin. Hangin mismo, hindi windmills. Kapag ang itinanim mo hangin mismo, bagyo ang iyong aanihin. O ngayon, nagtanim ng kasinungalingan si Harry Roque. Balikan natin si Harry Roque. Kulong. 24 hours kulong. Kinontempt ng kanyang estudyante sa College of Law na congressman na po, si Congressman Salo. Itong si Congressman Salo pala mga kababayan, estudyante ni Harry Roque sa College of Law, ninong pa si Harry Roque. Hindi po pinalampas yung kasinungalingan. Pero sabi ni Congressman Salo, kaya imbes na medyo mabigat, dapat mga 10 days. Nagsorry na din niya, pero dapat sabi ni Congressman ako, kahit niya nagsorry, ang pagkakamalian niya, dapat may konsekwensya siya. Tama. Kailangan i-punish pa rin para hindi na umulit. Kaya kinontempt pa rin, kahit mababa, mga kababayan, yung pagkakulong. 24 hours lang. Para turuan ng leksyon mga kababayan si Harry Roque, hindi po pwede yung mga pagsisinungaling niya. Ayan po, during the hearing kahapon po, Kabayan Party List, Representative Ron Salo, kapartido niya sa Kabayan, dating Kabayan Congressman din siya, Party List Congressman si Harry Roque, kaya lang, in-expel siya. In-expel siya mga kababayan ng Kabayan Party List. Sent a letter on August 13 informing the Quad Committee that he will not be able to participate in the August 16 hearing due to conflict with a previously scheduled court hearing before the Regional Trial Court of Manila. However, Salo said that the Manila RTC certified that Roque had no hearing and did not appear in the court last August 16. Nagsinungaling, niluloko yung Kongreso. Hindi siya lumusot, na-confirm. Tapos may palusot na naman si Harry Roque, tapos nag-apologize siya. Honest mistake niya. Akala ko Webes, Friday pala niya yon. Sabi ni Congressman ako, abogado ka niya, magaling kang abogado. Di ba may schedule kayo niya? Nakalista yon. At dapat niya, it is your responsibility to check kung mayroon kang appointment. Yan ang responsible na abogado. Napangaralan tuloy mga kababayan ni Congressman ako. Yes, sabi po ni Congressman Salo, I hate to say, but clearly Attorney Harry Roque, a former secretary and my former law professor, lied to this committee. And that amounts to disrespect of the member of the committee, which is contemptible. Sabi ni Harry Roque, yung palusot niya, it was an honest mistake, Your Honor. I've also been a member of this chamber. We don't hold hearings on Fridays. So when I saw the notice of hearing, I assumed that just like the first and the second hearing, where I attended, that it would be on a Thursday, in that it's true that I had a hearing, both in the morning and in the afternoon. Na-realize ko na lang na mali pala yung akala ko. Sabi ni Congressman ako, marami na anyang namatay sa maling akala. Ayan tuloy, nakulong siya sa maling akala. Alam naman ang mga congressmen na nagsisinungaling kasi talagang santambak sila, yung mga taga-nausog po, santambak na mga sinungaling. Tama po? Yung puno nila, number 1 na sinungaling. So ito si Harry Roque, mga kababayan, pakinggan natin. So the parliamentary status is that
Our resource person, Attorney Harry Roque, was cited in contempt for violating Section 11, Paragraph E of our rules. And after the contempt, the proper motion is to follow Section 12, which speaks of the penalty. Is there any motion? Congressman Salo? Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, and to this honorable committee. Yan in yung estudyante niya, si consideration of the Congressman fact that the Salo. resource person, former Secretary Harry Roque, is my former law professor, fellow Kabayan Party List representative, and a former member of this House of Representatives. And in consideration also of his claim for honest mistake, and of course, the apologies that he has given to this committee. And finally, in consideration personal relations, as you has mentioned a while ago that he was my ninong, respectfully move, Mr. Chair, that the penalty be given, be shortened to the barest minimum, which is just 1 day or 24 hours, Mr. Chair. Second motion, Mr. Chair. There is a motion, Second motion, duly Mr. Chair. seconded, to impose a penalty of 24 hours to our resource person, Attorney Harry Roque. Hearing no objection, the motion is carried. One Mr. minute Chair. suspension. Ayun, kulong siya. Nagpakulong yung kanyang dating estudyante na congressman at kasama niya sa Kabayan Party List dati. Ninong pa siya noon, si Congressman Salo. O ito ngayon, kagabi, mga kababayan, si Atty. Roque. Papunta sa detention cell niya. Nakaganon pa, nagyabang pa. Ayan kasi ni Matuto. Ang mga mayayabang daw ay yung mga mapagmataas na tao, binabagsak. Biblical na naman po. Yan o. Matthew 23 verse 12. And whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Kita ninyo? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos na humble lang po siya o di landslide na naging presidente. Di ba? Yung mayayabang mga kababayan, malamang kulungan mga kababayan ang bagsak. Lalo kung pumasok na yung Interpol. Malinaw po yung sabi ni King Solomon, pinakang matalino sa mundo. Sabi ni King Solomon sa Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace. But when humility comes, wisdom. Pag ma-pride po, mapagmataas na tao, ang direksyon mo niya, disgrasya. Nakikita na ninyo yung writings on the wall. Kung hindi pa, ipatuloy lang ninyo ang inyong mga masasamang gawain. Kasi sabi nga dito sa Bicol, daing pangpang na daing kaampang. Walang pangpang daw na walang kaharap. Yun ang ibig sabihin ng kahampang. So darating yung oras, madaling sabi, kung ikaw ay matapang, sabi mo matapang ka, may isang tao na ang kala mo, weak leader. Di ba? Yun ang tawag ninyo, kuting weak leader. Na yun pala yung iyong magiging makakaharap mo, tatayo para supilin ang inyong pagmamalabis. Yun na ngayon ang nangyayari mga kababayan. Pero hindi pa rin maintindihan ng mga taga-nausog. Kasi nga po, santambak silang mga mangmang. So, yung mga mangmang, ano ang direksyon ng mga mangmang? Yan sabi po ni King Solomon, Proverbs 18:6, a false lips walk into a fight, and his mouth invites a beating. Ang bibig daw ng mangmang, laging napapatrobol. Daldal ng daldal Tingnan ninyo yung mga nausog. Tingnan ninyo si Digong, bakit siya napatrobol. Daldal ng daldal Siya mismo yung naglubog sa kanyang sarili. Ganon din si Inday. Ganon din si Harry Roque. Hindi ko mo, mga kababayan abogado, mataas yung pinag-aralan, ay matalino. Alam ba ninyo, yan ang sabi sa Bible?
Yan sa Timothy, 2 Timothy verse 3, chapter 3 verse 7. Always learning, yet never able to come to the knowledge of truth. Aral ka niya ng aral, pero hindi mo matutunan yung totoo. Hindi mo masumpungan ang totoo. Basa ka ng basa, aral ka ng aral, napakataas na ng pinag-aralan mo, naging abogado ka pa, pero mga Duterte, abogado, si Inday, abogado. Si Digong, abogado. Although 75 daw. Pero mayabang. O, di ba? Yan ang description po ng Bible. Ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Kaya hindi nangahulugang mga abogado sila ay alam nila yung totoo. Basa sila ng basa, aral ng aral, pinag-aralan nila kasinungalingan . Minaster nila yung kasinungalingan. Iyan tuloy. O, di ba? Ayan, Proverbs 18:6, a fool sleeps walk into a fight, in his mouth invites a beating. Tagalogin natin. Yan po, malinaw na malinaw. Ang labi, ang labi, yung bibig. Ang bibig ng mangmang. Ang labi ng mangmang. Bunga ay alitan. At ang kanyang bibig hatid ay kaguluhan. Saktong description po ni Inday at yung tatay niya. Pati ni Harry Roque. Tingnan ninyo ang kanilang sinapit, mga kababayan. Problema. Yung problema, sila ang may gawa. Kasi nga po, hindi nila binabantayan ang pagbuka ng kanilang ng kanilang bibig. Daldal ng daldal . Bangag, adik. May pangulo tayong bangag, adik. Ayun, kinalkal ng Congress po kung sino yung mga drug lords dito at mga mamamatay tao. O, di ba? Yung ICC, mga kababayan, ay hindi na kailangang mag-imbestiga. May ready na sila na data, mga kababayan, galing mismo sa Congress. Sino yung may sala? Si Digong, si Inday, si Harry. Magbasa kayo ng Bible. Learn from the wisdom of wisdom from King Solomon. Sabi ni King Solomon, ang labi ng mangmang, bunga ay alitan, at ang kanyang bibig hatid ay kaguluhan. Ano kayo ngayon, mga mangmang? Kaya hindi ako pumapatol po sa mga bashers kong mangmang. Di ko sila pinapatulang. Ba't ka papatol sa mga hindi nakaintindi? Mga mangmang, moron. Diba? Hindi po tayo magka-level. Tama? O ngayon, dito tayo sa isa pang topic na laging ginagamit ng mga taga-nausog, mga DDS, yung issue sa PhilHealth. Ginamit daw ng gobyerno, ninakaw. Itulad po nung plano sana noon sa Maharlika Fund galing sa SSS at GSIS na hindi na dinatuloy. Kasi po, natutulog lang yung pundo. And it is legal. Yung pinaliwanag na po ng Finance Secretary na si Secretary Recto. Pero ganun pa rin. Matindi po yung propaganda. Pinapakalat nila sa social media. Legal po siya yung paglipat ng pondo at kasalukuyang pondo ng PhilHealth. Pinaliwanag po ni Finance Secretary Ralph Recto. Sabi diyan, ang paglipat ng mga sobra at hindi nagagamit na pondo ng PhilHealth ay legal. Ayon sa Republic Act 11975, so may batas. So sabi diyan, siniguro ni Finance Secretary Recto na hindi maapektuhan ang benepisyo ng mga miyembro at ang pondo ay makakatulong sa ekonomiya. In-interview siya, mga kababayan, sa DCWB, Super Radio. So sabi po ni Recto, bukod niya sa utos ng Kongreso, ito ay alinsunod sa mga nakalap na legal na opinyon mula sa Government Commission, a Governance Commission of GOCC,
Office of the Government Corporate Counsel at Commission on Audit. Bukod pa rito, dumaan ito sa pagripaso ng Department of Finance para malaman kung makakatulong nga ba ito sa paglago ng ekonomiya. Base sa pag-aaral, hindi lamang ito legal, ito'y makakatulong sa paglago ng ekonomiya at pagbibigay ng libo-libong trabaho. Binigyang linaw ni Secretary Recto na hindi gagalawin ang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth sapagkat ang pondo ay mula sa sobra at hindi nagagamit ng mga subsidy ng pamahalaan. Ni isang kusing anya walang kaltas sa mga benepisyong matatanggap ng mga miyembro ng PhilHealth. Sa katunayan, ang PhilHealth ay may sapat na pondo na umaabot ng mahigit na 500 billion pesos na labis-labis at kasyang-kasya sa mga bayarin para sa multi-year claims at upang madagdagan ang benefit packages nito. Ginagamit itong pang-ismir ng mga DDS sa ating Pangulong Bongbong Marcos na pinakialaman daw yung contribution nila. Hindi man po ito galing sa contribution ng mga members ng PhilHealth. Galing po ito sa subsidy ng gobyerno. Natutulog lang siya. Kaya po, para mapakinabangan, ininvest. Hindi kasi kayo marunong sa investment. Mga ignorante kasi kayo. Asa lang kasi kayo doon sa mga pambubula ng inyong mga leader. Basta supporter lang kayo, nakanganga habang nanonood sa mga vloggers nila, hindi man kayo kasosyo. Di ba? Sayang lang ng oras ninyo sa panonood ng mga vloggers nila na ang laman ng content, lahat kasinungalingan at galit. Tingnan mo kami na mga vloggers ng ating gobyerno. Masaya lang palagi. Kaya nga pikon na pikon kayo. Kasi hindi ninyo kami mapikon. Tawag sa akin, bungis-ngis vlogger. Edi, ako yung, yung laging nag-aatid sa inyo ng kasiyahan. Tama? Ano anyang kasiyahan, Mr. Maravillas, na dahil sa araw-araw mong pang-alas ka? Lalo sila anyang na-stress. Paano hindi kayo ma-stress? Naniwala kayo sa kasinungalingan? Yan po. Yun yung, yung interview po sa DCWB. Natutulog lang yung pundo, kaya ginagamit siya. Hindi man po, pinapatubuan nga eh. Walang ninanakaw. Masyado kayong mapagpaniwala sa mga kwento-kwentong kutsiro ng mga mapanirang tao. O ito yung mga mapanira na tao. DJ Chacha. Okay lang natutukan natin ang budget ng OBP. Okay lang na magulat sa 10 million pesos na halaga na planong gastusin sa pag-imprenta ng 200,000 pieces ng children's book. Pero wag po rin kalimutan yung 90 billion pesos na PhilHealth Fund na ipinababalik sa National Treasury. Ngayong araw, mangyayari ang ikalawang fund transfer na nagkakahalagang 10 billion pesos. May nauna na naitransfer na 20 billion pesos last May 10 at May 10 at may susunod pa. Ang pondo ng PhilHealth ay para sa kalusugan at hindi dapat gamitin sa kung saan mang proyekto. Sana dito magkaroon kayo ng oras para magulat at hindi ko na mabasa kung ano nandito. Masyadong nagmamagaling itong DJ Chatsa. Mas marunong pa kayo sa Finance Secretary. Ba't hindi ninyo basahin yung batas? Legal siya. At hindi po winawaldas yung pundo. At hindi galing sa contribution, kundi galing sa subsidy. Natutulog niya lang yung kwarta ng gobyerno na subsidy para sa PhilHealth. Kaya ginagamit po para tumubo. Naintindihan ninyo? Palibasa, wala kayong experience sa investment. Kasi nga, DJ kayo. Empleyado eh. Wala kayong knowledge sa pagninegosyo kasi empleyado nga kayo. Lumunggar nga kayo sa kinalalagyan ninyo. Yung inaabot lang ng isip ninyo, di doon lang kayo. At huwag mahiyang magtanong.
In-interview sa DCWD, nagpaliwanag na doon. Ba't hindi ninyo itanong kay Secretary Recto na Finance Secretary na marunong? Ang problema sa atin po, marami sa ating assuming. Maling akala. Tingnan ninyo yung assuming na si Harry Roque nakulong sa maling akala. Mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark, ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.